Did the surveys really get it wrong? Or was it just a matter of assembling the proper variables together? At kagabi naman narinig ko isang pangulo ng survey firm, sabi niya, kasama din naman yung mga Gen Z sa mga in-interview, no? Sa mga sinurvey. Pero paano nga ba bumoto ang mga Pinoy nitong nakaraang eleksyon? Now, to share his valuable insights, we have with us TV5's Chief Election Analyst, Edson Guido. Edson, nakatulog ka na ba? Nakatulog na. Yan, So, no? ready na ulit. ready na ulit. Pero salamat, ika nga sa mga military, no? Thank you for your service. Oo. Noong Teka lang, Lunes. pakiklaro. Yeah. Nakatulog, nakapagpahinga. Yung total pahinga wala Okay. pa. Baka sa weekend na. Pero, Kasi may mga netizens, sabi, bakit naman daw hindi pinapagpahinga si Edson? That take yung iba. saka choice ko naman yun. I told It's your TV5. choice. Yeah, I told TV5. Game tayo. Yan. Minsan lang magka-eleksyon sa Pilipinas. Correct. Oh. Ayan. O sige, ang pinakamalaking tanong, Edson, is saan ba nakuha ng mga top senators yung mga boto? For Yes. example, unahin na natin, Bam Aquino. Bam Aquino. Oo. Okay, so- Sinasabi ba nating L2L corridor, tinarget ba yun? Yun. At nakuha Yes. ba? So, ito nga, no, si Bam, kung makikita natin dito sa kanyang heat map, talagang nakuha niya yung North, pasok siya sa top 12, at yung Visayas niya, talagang, especially Cebu, pasok din siya dyan, and sa Mindanao, may mga probinsya siyang nakapasok siya sa top 12. Because if you would look at his 3-year candidates, ito yung kanyang heat map before. So, this is very interesting, no? Para makita natin. So, this is Bam. 2013, panalo siya dito, 7th place. Dito natalo siya. Yes. And then, ito ngayon panalo siya. At a glance, kitang-kita natin, ang laki ng improvement niya sa North versus sa 2019 and 2013. And kung titingnan natin, so let's go to North muna. So, Wait, ang mga green, sorry, color blend ang mga green ay nakapasok siya sa top 12. Dark green, yung mga dark Yes. green. Dark. Kasi ina-assume ko yung yellow ay dahil, alam mo naman, hindi pala ganun, so baligtad. Urban dito. areas talaga, Edson, tama, no? Urban area. So pag-usapan muna natin ang North. Ano ba ang solid North? Alam natin, baluarte yan ni Pangulong Marcos. Pero makita yung number 4 si Bam Aquino sa solid North, no? His ranking really high. So nandiyan si Aimee, pero tinan mo yung Aimee at Bam, 300,000 lang yung difference. Tama. So ang ganda ng performance si Bam sa Norte. And in fact, if you would look at ano ba yung pinaka-vote rich na probinsya sa North, it is Pangasinan. Yes. Who's number 1 in Pangasinan? It's Bam Aquino. So that's very surprising, no? And Aimee is just number 7. Diba? So Erwin Tulfo na number 1 sa Solid North, number 2. So it's Bam who's So, winning. tama ba, Edson, myth daw yung Solid North as one homogeneous vote power? Mukhang hindi yata totoo yun. Well, si Aimee naman, number 2 pa rin naman siya sa Solid North. Si Erwin, with the support of, dahil sa alyansa siya pa rin nag-number 1. So solid pa rin naman yung boto. Pero nakapasok lang si Bam. So maganda rin yung performance si Bam, no? So that's one, yung Solid North. And then, of course, lagi natin pinag-uusapan yung L2L corridor. Kung saan 39% of the votes or close to 40% ay nandyan. So sino ba nag-number 1 sa L2L? It's also Bam Aquino. 10 million votes na siya. L2L lang. Kaya pinag-uusapan natin, halos 40% ng boto na dyan, you get 10 million. Ano ba yung magic number natin sa number 12? It's 13 million. Imagine you get 10 million na. So konti na lang kailangan mo, pasok ka na sa magic 12. So ganun ka-importante yung Lingayen-Lucena corridor. Edson, balikan natin yung L2L corridor. Ito pa isang major surprise dyan, no? Si Heidi Mendoza, pang-10 Yes. sa L2L corridor. Yes. Number 10 siya. At kung titingnan nyo, ano ba yung nag-drive dyan? It's NCR. So tingnan natin dito National Capital Region. And si Heidi. Ang ganda ng performance niya. It's part of L2L. At tingnan mo sino yung number 1. It's Bam Aquino. Alam mo, pag makikita mo yung mga syudad, si Bam halos number 1 Yes. with the exception of Caloocan. Yes. Yata. So, ito punta natin, drill down tayo sa Metro Manila. So, ano ba ang pinaka-vote rich city sa Metro Manila? It's Quezon City. And BAM is number 1. Ano yung number 2 vote rich sa Metro Manila? It's Manila. Sinong number 1? Si BAM. So, it's all BAM Pagdating mo dyan. So, Muntinlupa, Marikina, Navotas, Bongo, Parañaque, Pasig. So, talagang denominate ni BAM ang NCR. Also, Calabarzon, the most vote-rich region. Kung titingnan natin dito, sa regional. Halimbawa, Cavite. Ayan, so si BAM ang number 1. No? Diba?
So, in short, Region 4A, Region 3, NCR, and also Pangasinan, nakuha niya. So, ang ganda ng performance niya sa Solid North, ganda ng performance niya sa LLC. Now, ito gusto ko pag-usapan. Mabilis lang. Okay, let's talk about Mindanao. Kasi ang Mindanao, kung titingnan natin, halos 25% ng boto galing sa Mindanao eh. At kung titingnan natin yung boto na 16.4 million, alam natin na it's going to be dominated by PDP laban. So yun mga kaalyado ni Pangulong Duterte, no? Pero si BAM, 2.4 million votes in Mindanao. So, kumpara mo dito, halos 1 million votes lang yung gap niya doon sa mga nasa gitna eh. So, he also had a respectable showing in Mindanao. Tsaka Edson, I wanted to point out, yung pinakita mo yung mga mapa throughout the years, iba yung kulay, no? Yes, balikan natin yun. Oo. Again, just to remind everybody, yung dark green, pagpasok ka sa top 12. Top 12. So, may mga probinsya siyang nakuha sa Mindanao. Dito wala. Talagang wala. 2019 wala. So this was the Ocho Derecho time. And administrasyon was, hugpong ng pagbabago was the big winner. The party of Sara Duterte. At ang number 1 panahon na yan, Cynthia Villar. natalo sa pagka-kongresista sa eleksyon nito. Sa Las Piñas. Di ba? Oo. Now, so ito talagang, yan na yung story ni BAM, no? And lastly, let's talk about Cebu. That's the most vote-rich province, eh. So, Cebu. So, kung makita natin sa Cebu, puro PDP. And yung governor sa Cebu is PDP. Tinalo si Gwen Garcia. So, nag-deliver ang pamilya Duterte sa Cebu. Pero pasok pa rin si BAM. Number 6 pa eh. Hindi doon sa margins. Oo. At naunahan pa niya. Yung mga ibang PDP bets. So it's really BAM overperforming in areas where he's not expected to do well. So yun rason kaya siya nag-number 2. Naalala mo, Edson, nung Monday nag-uusap tayo, sa ganitong, may isang survey firm, alam mo sabi ko, di ba, sa kanila, number 2 si BAM. Yes. Pero sabi mo, that's online kasi at mostly urban areas. Yes, urban areas. Pero ito pala ay mukhang sentimento na reflected sa iba-ibang bahagi. Okay, misteryo ba ito at yung paliwanag na o baka kasi nasa eskwelahan yung mga bata, hindi na survey. Yung mga Gen Z, mga millennials, nung sila ay nung gumagawa ng surveys. Pero hindi not necessarily true daw, ano? May mga tinatanong din daw sila. So, ano yung posible explanation dito, Edson? Ang Gen Z kasi, nung 2025 elections, sinasabi natin 18 million registered voters. Yeah. Noong 2022, that was just 3 years ago. They were just 13 million. Isipin nyo, 5 million ang nadagdag in just one election cycle. So sobrang daming Gen Z na talagang bumoto these elections. And that would have changed the dynamics. No? Yes. Number 1, we see BAM, we see Kiko, and we see Akbayan. We see Heidi. So they're really performing well. No? So yun youth vote na tinatawag. Merong paliwanag naman na cycles daw to, sorry. This is not the first time na nagkaroon parang quote-unquote protest vote. Kasi kung makikita mo, since 1995, may pattern eh. Mag-elect ng mga celebrities, tapos after isang cycle, yung mga laglag yung celebrity. Actually, may mga pangalan na nasa mga tops ng surveys ay dating ilang beses nang ni-reject ng electorate. Sila Lito Lapid, natalo dati yan. Would you believe? Sila Tito Soto, natalo dati yan. Panahon ni Gloria Arroyo. Tama. So, makikita mo na, at alam siguro nila yan, ano? Cycle na that comes and goes at to weave in, weave out. So, ano kaya ang parang hindi pa rin yata nasasagot. Kung bakit nagkamali ba ang survey firms this time? I think kailangan nila i-review yung sampling nila. Are they actually covering the Gen Z? Kasi sabi ko nga, 5 million yung nadagdag eh. But at the same time, if you would look at the surveys, like Pulse Asia had their last survey in April. Yes. Si SWS was in May 2. Oo. Alam natin, lagi sinasabi to, no? Surveys are a snapshot in time. Kiko Pangilinan saying they had a major push sa campaign no final week. Yes. Na hindi na-cover ng survey. So these are some things na, and also, marami pang grupo ng electorate natin, hindi pa nakakapag-desisyon. Mga iba, araw ng eleksyon, papunta pa lang sa voting precinct. Saka na magde-desisyon. Pag-upo pa lang. So these are significant, I would estimate, mga nasa 15 to 20% of the electorate are like that. Eh. So imperfect science pa rin siya, or imperfect art. Talagang guide lang siya. Ang isang posibleng explanation daw, nung nakikita ko na final surveys,
nagkaroon daw parang ng dismay at may na-activate daw, no, na isang... Na-trigger. Na-trigger daw. At, my God, ito ba yun? Should go out and vote. Edson, yung undervoting ba? Kasi ngayon natutuday iba na kung 6 lang ang gusto mo, 6 lang ang ilagay mo at huwag maglagay ng +6 pa na hindi mo naman napupusuan, baka lang matulungan pa sila. Yes, Work totoo yun. yan. Kasi kunwari ako hindi ko sinasabi ito yung ginawa ko. So, kunwari, linawin lang natin. Hindi niyo po Kunwari, ginawa yan. sige, ano tayo? Sunod tayo sa sige, number 1 is malayo si Bongo eh. Kunwari, I wanted to support Bam Aquino. Alam natin sa surveys outside the Magic 12 siya. Tapos yung pinupunan ko na yung balota ko, sabi ko, gusto ko mag-12. So, isasama ko, kunwari, number 13. Isasama ko si Ben Tulfo para makapasok. Para ano din, kasi gusto ko lang punan eh. Eh kung alam ko na sila ang magkalaban sa final spots. Actually, sige, to give a more a clear example. Ang kalaban ni Bam noon sa mga survey sa last few spots is, kung matatandaan, is Ben-Hur Abalos, si Manny Pacquiao. Yan yung mga kalaban niya. So kung ako, para talagang, kunwari, solid Bam Aquino ako, for me to really solidify my support for Bam, I wouldn't vote for Manny Pacquiao. Kasi, hindi to presidente eh. Presidente, isa lang iboboto ko eh. Pero pag senador, you're giving them equal weights. When in fact, they're not. Meron ka talagang mga gustong-gustong manalo versus yung mga, sige, para mapunan ko na lang yung 12. So, ang undervoting, that's just a strategic way of voting. Because you're putting weight to those candidates that you really want to win. Indikasyon ba din yung sa mga surveys, mababa daw yung yung fill-up rate? Posible yun. Kasi pwedeng sa survey, talagang kinukompleto nila. Pero actual election day, nag-undervote sila to really support their candidates. And isang malaking example dyan, yung INC. They only endorsed 8. So, posibleng nag-isip ang mga tao, teka, pwede pala yun, no? Na 8 lang iboto ko to really support my candidate. So, I think that's a factor also. Okay. Denise, may tanong ka ba? Hindi, papa-explain ko sana yung mathematical yung to explain the upsets. Can we do that quick? Yeah, sige. Bago tayo So, some of the biggest upsets, punta tayo sa local. Let's talk about. Cebu, di ba? Pinapadeclare na nuisance candidate supposedly. Oo, dating, siguro siya mismo nagulat, what? So ito, 1,092,000 votes. So that's a difference of 250,000. And makita ninyo, yung vice governor ni Gwen, panalo naman. Pero yung kanya, talagang nanalo yung si Pam Baricuatro, who's supported by PDP Laban. Yes. And pinag-usapan nga natin kanina, how did Cebu vote for the senators? We saw that they voted heavily, they heavily supported na yung mga kandidato ng PDP Laban, pero nakapasok pa rin dyan si Bam. So it's all PDP Laban. So nakita natin, yung Cebu, moving forward, could be a Duterte country going to 2020. Pero ang endorsement niya ay parang half and half, no? Si Governor Gwen, parang may kalahati alyansa, kalahati. Of course, meron. Tapos sinama niya si Bam. May Bam at may Kiko din na naka ano dyan. So, pero isipin mo, Erwin Tulfo. Nakapasok pa rin. May dahilan daw ba? Naku, ang dami pa natin talaga sanang pwedeng pwedeng itanong kay Edson. Nagkaayos daw eh. Or in spite of. Oo. Pero ito, mabilisan lang Bigyan natin ng quick run-through yung rundown yung vote-rich provinces. So Cavite voted for BAM. Bulacan is BAM. Pangasinan, napag-usapan natin kanina, BAM. Laguna is also BAM. So kung makikita natin, top vote-rich provinces voted for BAM. So ito ang interesting. We talked about Cebu. Ano ba ang nangyari sa katabi ng Cebu? Bohol. Yes. Tingnan nyo interesting. So, talagang ganun din. Diba? Magkatabi So, that solidified really the Central Visayas support for PDP Laban. Wala pa tayo sa party list Oo nga Oo. Pati yung isang, yung ML, na hindi lumalabas sa radar dati, ay biglang, wow. Pero sana maimbitahan ka ulit namin dito, Edson. Maraming salamat. Wala ka sa favor. maraming salamat again sa ating TV5 Chief Election Analyst, Edson Guido. Thank you for joining us. Thank you for Maraming having me. salamat. Thank you for having me.